Good day, class. So for this video, I'm going to demonstrate how to style the navigation of your website project. Okay? So I have here the web page as a sample. So as you can see here, meron tayong hyperlinks for home, contact, and about. Sa ating index.html, ito po ang kanyang coding. No? Nasa loob po siya ng nav tag, and then ginamitan po natin yung hyperlink natin ng unordered list. Okay? Doon sa ating unang nagawa. And then yung ating text na home, contact, and about ay ginamitan po natin ng a tag. Okay? Nakalink na rin po yung ating HTML document sa ating style.css na nakasave naman po sa folder na CSS. Okay? So to start with, let's try to change muna the margin of the body. So ibig sabihin nito, the whole body of the HTML or the web page will be affected if maglalagay tayo ng body as selector of the declaration. So, ang itatype po natin ay margin and then set it to 0. Okay, so tingnan natin yung effect niya. Ayan. So nakita nyo, gumilid po lahat ng content. Okay, so maganda yan para kasi lahat ng styling or lahat ng elements natin na i-style is naka-0 yung margin. No? So hindi tayo mapapaisip bakit ganun yung spacing niya. Okay, so next, so since yung nav natin yung nasa pinakataas ng ating webpage, siya yung ating unang i-style na element. Okay? So to do that, just select or type the nav. Saan galing yung nav? Kasi po dito sa ating HTML document, nav po yung tag na ginamit natin. Okay? So nav. And then let's add first background color. Okay? So let's set it to dark blue. Okay? As example, you can follow the color scheme na gagamitin nyo or yung theme na gagamitin nyo for your website. So as you can see here, si nav, ito po siya. Yan, yung dark blue na yan. So, 100% yung kanyang width. Ayan, 100%. Okay, and then yung height niya, nakadepende po dito sa ating hyperlink. Okay, but if you want to change the width and the height, you can use the property width. So, let's say gusto nyo lang ang width ay 80% ng screen or ng browser. Ayan, ganyan po siya. Okay, so para mas okay, we can leave it na lang as 100%. And then sa height, if gusto nyo pa i-adjust, you can set a fixed height. Just use pixel units. Okay, so for example, ang gusto kong height ay 100 pixel. Ayan. So kapag fixed yung height, kapag pixel po ang ginamit natin, kapag ina-adjust po natin yung ating window or yung browser, ay hindi siya nagbabago hindi nagbabago yung kanyang height. Okay, pero kapag percentage siya, nakadepende siya doon sa laki ng ating screen. Okay, so tapos na tayo sa nav. Next is we're going to change the orientation of the hyperlink and then also remove the bullets na nakikita natin dito. Okay, so to do that, you can use this selector. Just type first nav and then UL. Okay, bakit po ganyan yung ating selector? Kasi po, yung target natin ay yung list, yung unordered list. So nakita nyo, yung unordered list natin dito ay nakapaloob po sa nav. Kaya kailangan nating i-type yung nav sa umpisa bago mag-UL as selector. Okay, kapag kasi po UL lang ang ginamit natin, lahat po ng UL na nandito, for example, sa ating HTML document, ay magbabago. Malalagyan ng styling properties na nilagay po natin dito. So we have to indicate saan po yung pinaka-target natin na unordered list. Okay. So, the first property na ilalagay po natin muna dito is yung display. So, bagong property po yan. Okay. Okay. So, ang value lang po na ipapakita ko dito ay flex. Okay. So, para flexible. No? So, yung flex, ang gagawin niya po, from this orientation, nakita nyo po, yung ating A po kasi o yung ating unordered list ay block level element. Ibig sabihin po niyan, nag-occupy siya ng sarili niyang space, tapos pumapatong siya doon, parang bloke or yung parang hollow blocks. Okay? Pumapatong siya sa another na element. So, ang gagawin kasi natin dito is magiging horizontal or yung orientation niya parang horizontal or parang pa-landscape. Okay? So, save and then refresh. Ayan. So, as you can see here, nagbago yung orientation from portrait, no? Kung gano'n natin siya matatandaan, to landscape, no? Parang naging inline level naman siya na element. Okay? And then, let's remove the bullet by adding text decoration. The value na ibibigay ko muna dito ay none. Okay, mali ako, no? Bakit mali?
Okay, kasi ano pala to? Iba pala ang text decoration. Sorry. So, ang ilalagay ko po dapat ay list style. Then the value will be none. So natanggal na yung ating bullet. Okay? Next. Let's go change the color of the text or the hyperlink. Okay, kasi nakikita nyo hindi na readable, no? So to do that, balik muna tayo ulit sa index. Tingnan natin saan po ulit nakalagay yung ating target. Ano yung ginamit na tag? A. Okay, so we can just type A. Okay, to target all the hyperlinks. Okay, and then just type color as property and then change it to any color that you want. So white yung ginawa ko. Okay, tingnan natin yung effect. Ayan. Okay, so naging white. Kasama yung hyperlink na nandito, naging white. So as you can see here, hindi na natin mabasa yung hyperlink dito. Meron kasi yan. So the problem is, ang ginamit lang po kasi natin is A as selector. Ang target po natin ay yung mga hyperlink sa loob ng nav. So we have to also include sa ating selector itong ating nav, UL, LI, and then letter A. So tatype ulit natin nav, UL, LI, and then A. And then refresh. Ayan, nakita nyo bumalik na siya sa default niyang kulay. Ito na lang yung white. Okay? So ito yan ay nasa baba. Ayan, yung CR menu. Okay? And then let's remove the underline here. So as you can see yung ating hyperlink by default may underline na po siya talaga. So to remove the underline, ang gagamitin pong property ay text decoration. Again, the value na ibibigay ko muna dito ay none. Ayan, so natanggal na po siya. Okay. So, di pa tayo tapos, no? So next, ang gusto natin, yung ating hyperlink ay nasa center. Okay, we can use text align ba? Okay. So kapag ginamitan po natin ng text align, hindi po siya gagana. Okay. So iba po ang gagamitin nating properties. Okay. So to do that, balik po tayo dito sa ating declaration ng nav.ul. And then maglalagay po tayo sa loob niyan ng property na tinatawag na justify content. Okay, so yung value niyan ay center. Ayan, pumunta siya sa center. And then kapag gusto nasa left, hindi full left ang itatype. Start. Ayan, start. And then kapag gusto sa right, hindi po right ang itatype. End naman. Ayan. Okay, nasa dulong-dulo. Okay, so for this demonstration, gusto ko yung content, yung hyperlinks ay nasa center pero meron ng spacing or spacing sa bawat isang hyperlink. So to do that, yung value na ilalagay po natin ay space evenly. Okay? Ayan. So automatic, naka-space na po yung ating hyperlink, no? Equally distributed po sila or evenly distributed po sila sa isa't isa. So kapag in-adjust natin yung ating screen, yung ating browser, ayan, no, nagbabago yung spacing po nila. Okay? Nagbabago po. Ayan. Kasi ibig sabihin, flexible yung ating element. Ayan. Okay? So now, if you want to remove or to change the position or the alignment of the hyperlinks here, so as you can see here, nasa pinakataas po siya ng nav, no? Gusto natin nasa gitnang-gitna. Okay, so pwede po natin gamitin si position. Okay, and then mag-type lang muna tayo ng value na relative. Okay, so relative lang po muna natin papakita. Okay, hindi gumana. Okay, so pero gumana na yan. Okay, kasi ang trabaho po ni position ay nire-remove po yung element from its original position or place doon sa HTML document. Okay, so for example, may kaduktong pa po kasi yan. So for example, in-adjust nyo yung top without using position property. Eh naglagay kayo ng property na top kasi nabasa nyo, no? So gusto nyo, nabasa nyo na ito yung mag-a-adjust ng kanyang position. So pag ganyan lang po, walang position property at gumamit kayo ng top, hindi po siya gagalaw. Okay, pero kapag nilagyan po natin ng position property na relative ang value, ito po siya. Ayan, gumalaw siya. Okay? So tandaan po yun, ha. Ayan. So you can use or set the position. Adjust it. Ayan. Para makuha nyo yung tamang timpla. Ayan. So kung okay na, tapos na. Okay. Okay.
So, aside from top, pwede rin kayo gumamit ng bottom, left, and right property. So, pakita ko lang si left. So, si left, i-adjust niya yung element from the left side naman. So, let's say, 100 pixel para makita kagad natin. Ayan, gumilid na siya, no? Gumilid ng konti. Ayan. Okay, gumilid po siya. No? So, tanggalin ko na lang. Save. And then, refresh. So, that's it for styling your navigation. So, this is only the first part for the navigation. May dalagdag pa po tayo. No? So, if you want to add or to change the font, you can add it dito sa nav. Or even dito sa nav UL. So, i-demo ko lang sa nav. So, pag babaguhin yung font family, lagay natin sa nav. Tapos, i-type yung font family property. Value, kung meron na kayong font na naisip. Ayan. And then, refresh. Ayan, gumana. And then, you can also set the size. So, let's say 24 pixel para basang-basa. Sobrang laki. Ayan. Okay. So, that's it for this video. So, activity, kindly copy this style sheet on your notebook. Okay. So that you can have your own copy, individual copy of the codes. Okay. So, thank you.